everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. It's weekend na naman and syempre wala tayong mukha ngayong araw na ito kasi weekend. Pero hindi lang po sa weekend tayo walang mukha ha. May mga days na walang mukha talagang makikita ninyo. May mukha naman pero picture, walang video dito sa ating channel kasi meron tayong ginagawa for our little studio and i-reveal natin yan soon. Oh, hindi muna ngayon, okay? So kapag wala ng mukha kahit na weekdays naka-upload, ibig sabihin nun, ginagawa na natin ang ating pamunting studio dito sa ating kwarto. Charot lang. Anyways, hello sa inyong lahat. Maraming salamat at nandito pa rin kayo't nakasuporta. Special shout out doon talaga sa mga nag-subscribe na, nag-click na ng notification bell, at syempre lalo na rin doon sa mga hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat. Hi kay Janine Mosarbas, thank you so much. Sabi niya, I'm your number one fan, Mama Mia, from Mangaldan, Pangasinan. Hi po sa inyo. Zoe Valenzuela, maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsuporta nitong ating channel. Hello rin pala kay LB Lapot, kay Janice Bakino, maraming salamat. And belated happy birthday. Birthday niya nung December 19. Pasensya na at medyo advanced masyado ang ating mga recordings kaya hindi kita nabati ng sakto sa birthday mo. Belated sa'yo. Angela Sis or ang Angel Axis, maraming salamat all the way from Taiwan. Christina Season, Kimber Dudes Balyador, maraming salamat, shout out from Hong Kong. Kay Cheryl Lakban, thank you so much and Merry Christmas to you too. Hello rin kay Angelina Kapungkol, maraming salamat sa pakikinig all the way from HK or Hong Kong. Hi din kay Mary Chris Caro, Maricel Chinedo, maraming salamat. Gloria Havillonar, Diana Godines, and sa lahat po ng ating tagapakinig, thank you so much. Hindi na natin patatagalin pa ito dahil ito na ang part 4. Otot yarn. Part 4 para sa ating kwento ni Ayla. Nako, sana last na to. Pero sana last na. Kakayanin natin kahit 3 hours pa yan. Ila-last part natin ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Dahan-dahan na akong naglalakad noon papunta sa bridge. Ready na ako. Ready na akong umalis. Ang lakas-lakas ng ulan. Kasamahan mo pa ng kulog at kidlat. Yung mga luha ko ay walang tigil sa pag-agos. Para na akong walang masyadong nararamdaman. I am just closing my eyes. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa nung biglang may yumakap sa akin. Hinila niya ako at sumigaw siya. Si Ken, Mama Mia. Sumisigaw siya habang umiiyak. Napakakitid naman ang utak mo. Ito ba ang solusyon para sa'yo, ha? Ano nang nangyayari sa'yo? Hindi mo na ba iniisip ang anak mo? Sinermonan at pinagalitan ako ni Ken na alam kong ramdam ko rin, Mama Mia, na may pag-aalala. At doon nagsinkin sa akin ang lahat. Para akong nashock at nagising ako. Iyak ako ng iyak. Walang tigil ang luha ko, Mama Mia, kasama na rin si Ken. Dahan-dahan na inilingon ko ang nasa paligid ko. Paglingon ko ay hindi lang pala si Ken ang nasa paligid ko, Mama Mia. May mga taong tumigil sa kanilang paglalakad at parang alam nila kung anong nangyayari. Alam nila na parang nawala ako sa aking sarili. Mama Mia, pinagkaguluhan kami ng mga tao habang si Ken ay iyak pa rin ng iyak at nakayakap sa akin. Tinulungan nila akong lahat. Nag-breakdown ako nun, Mama Mia, at wala na akong pakialam kung sino man ang mga nakakakita sa akin. Hanggang sa nagdilim ang paningin ko, ang huling naririnig ko na lang ay ang tinig ni Ken na lagi pa rin akong pinagagalitan at sinesermonan. At nung patuloy na nga sa pagdilim ang paligid ko, Mama Mia, ay narinig ko rin ang mga taong natarantang tinulungan ako. Nagising ako, nasa loob ako ng boarding house ni Ken. Iyak pa rin siya ng iyak habang nakaharap sa akin. Ako naman ay wala pa rin sa saktong pag-iisip noon.
Nung nakita niyang gising na ako ay agad niya akong niyakap pero iniaalis ko siya. Bakit nandito ako? Boarding house mo to, di ba? Mas lalo tayong pagchichismisan nito, Ken. Ano bang pinag-aalala mo, ha, Ayla? Anong oras na? 3 a.m. na? Sagot niya. Mama Mia, sabi niya kung hindi pa raw niya ako sinundan ay baka tuluyan na raw akong nawala sa mundo ng mga panahon na yon. Tinanong niya ako kung anong mararamdaman ng anak ko kapag madiskubre niya kinabukasan na tuluyan ko na siyang iniwanan sa mundo. Mama Mia, patuloy pa rin si Ken sa pagsasabing nag-aalala siya sa akin. Hindi niya raw alam kung anong gagawin niya. Kasalanan niya raw lahat. Sinisisi niya ang sarili niya, Mama Mia, dahil kung hindi raw siya pumasok sa buhay ko, ay hindi raw magiging ganito kakomplikado ang sarili ko. Siya raw ang nagdagdag ng problema ko. Sorry siya ng sorry sa akin. Nagsusorry siya dahil minahal niya ako. Pero sabi niya, Mama Mia, kung ganito lang daw ang kahihinat na ng lahat at tatapusin ko lang daw ang sarili kong buhay, sana'y hindi na lang daw niya ako minahal. Sana'y hindi na lang daw niya tuluyang nasira ang buhay ko. Nagiyakan kaming dalawa ni Ken, Mama Mia. Napakasakit palang magmahal, lalo na kung sa maling pagkakataon. Sinabi ko sa kanyang biglang nablangko ang utak ko kanina habang naglalakad. Mama Mia, sinabi niyang ihahatid niya ako. Huwag ko na raw isipin ang sasabihin ng ibang tao. Hindi raw niya ako hahayaang umalis mag-isa pagkatapos ng ginawa ko. Sinabi pa niya, Mama Mia, iwan ko na raw si John. Kahit hindi raw siya ang piliin ko sa huli, ang importante ay magkakaroon ako ng kalayaan mula sa sitwasyon ko kay John. Mama Mia, sinabi ko kay Ken na gusto kong buo ang pamilya ng anak ko. Pero alam kong hindi na yun mangyayari. Kasi handa na rin naman akong iwanan siya. Kaya nga pinaprocess ko na ang papeles kong makabalik ng Hong Kong. Awang-awa si Ken sa akin nun, Mama Mia. Ako naman din ay awang-awa rin sa sarili ko. Umiyak ako na para bang wala ng katapusan. Mama Mia, napansin pala ni Ken nung pag-alis ko ng trabaho na lutang ako kaya niya ako sinundan. Hindi raw siya agad nakasunod sa akin. Mabuti na lang daw at hindi pa siya nahuli nung nakarating siya sa may bridge. Bigla raw kasi akong nawala sa paningin niya, Mama Mia. Nagpasalamat ako sa kanya. Doon ko na-realize na hindi pa rin pala ako handa na iwanan ang anak ko. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nadala lang ako ng pagiging martir ko nung mga panahon na yun. Umiyak pa rin siya habang yakap-yakap niya ako. Nag-iyakan kaming dalawa. Ilang sandali pa ay tinignan ko ng cellphone ko at nakita ko nga ang mga unread messages ko, Mama Mia. Pinasa ko yun. Mula yun sa anak ko. Tinatanong kung nasa anak ko. Kinakabahan na raw siya kung bakit hindi pa ako nakauwi. Nakikiusap siyang umuwi ako dahil hihintayin daw niya ako at hindi siya matutulog hanggat hindi ako dumarating. The next din ng anak ko ang mga words of love niya para sa akin. Miss na raw niya ako. Sabi niya, lagi lang daw siyang nandyan para sa akin. Kung ano man daw ang mangyari sa pamilya namin, kailanman ay hinding-hindi niya ako iiwanan at hinding-hindi mababawasan ang pagmamahal niya sa akin. Mas lalo akong naiyak sa mga nabasa kong text messages mula sa anak ko, Mama Mia. If natuloy pa ang pagpapakamatay ko kanina sa may tulay, kawawa naman ang anak ko. Baka hindi niya rin kayanin ang sasapitin ko. Sumikip lalo ang dibdib ko, Mama Mia. Nagsisisi ako nung mga panahon na yon. Nagsisisi ako at nagigilty ako kung bakit hindi ko naisip ang anak ko habang naglalakad ako palapit sa may bridge na yon. Dapat hindi ako mahina. Dapat malakas ako kasi may anak ako. May anak ako na obligasyon kong protektahan. Nag-text ako sa anak ko at sinabi kong uuwi na ang mama. Nagsorry ako sa kanya kung bakit ganito ako ngayon. Sinabi ko rin sa kanya na mahal ko siya at siya ang natatanging rason ko para magpatuloy pa sa buhay.
Nagsorry ako sa kanya dahil alam kong nasasaktan ko siya ng paulit-ulit. Mama will always love you, anak. Message ko pa sa kanya. Nag-reply siya agad at talaga namang hindi talaga siya natulog hanggat hindi ako dumarating. Sabi ko matulog na siya at gigisingin ko na lang siya pagdating ko. Mama Mia, hindi ko na tinignan ang mga mensahe ni John. Alam kong wala naman din yung kwenta, puro pang iinsulto lang ang mababasa ko doon. Mapupuno lang ulit ng sakit ang dibdib ko. Noong palabas na kami ng boarding house ni Ken ay bigla siyang nagsalita. Hindi na kita gagambalain pa sa ngayon. Pero babantayan kita mula sa malayo. Kailangang updated pa rin ako kung anong ginagawa mo ha. Kasi nag-aalala ako sa iyo eh. Salamat Ken sa lahat-lahat. Lalo na sa pagligtas mo sa buhay ko. Kasalanan ko lahat, Ayla. Habang buhay kong i-blame ang sarili ko if ano man ang mangyari sa'yo. Sige na, bilisan na natin at maaga na. Hinitid ako ni Ken nang malapit sa bahay. Wala na akong pakinoon sa mga tao, Mama Mia. Wala na akong pakialam kung iisipin man nilang driver yun si Ken o kung karelasyon ko man o kung ano pa man ang kanilang isipin. Pagod na ako. Pagpasok ko ng bahay ay galit na galit si John. Umuwi ka pa. Ano, nag-enjoy ba kayo ha? Hindi mo talaga mapigilan yung pagiging makati mo. Tinitigan ko lang siya at hindi ko napigilang maluha nung mga panahon na yon. Paulit-ulit pa rin yung sinasabing nandidiri siya sa akin na nakakahiya daw ako dahil inaabot daw ako ng madaling araw sa pakikipagniig sa lalaki ko. Hindi ko na siya pinansin at hindi ko na siya pinatulan. Mama Mia, umiwas ako sa kanya pero pinigilan niya ako. Tinanong pa niya ako kung anong klaseng babae ako. Sabi ko sa kanya, wag ngayon dahil pagod ako at masakit ang ulo ko. Ano? Masakit yung ulo mo o mahapdi na yung pagkababae mo dahil nasobrahan ka na? Baka yung sinabi mo noon na nababoy ka nung jello, gawa-gawa mo lang yun. Pero ang totoo, malandi ka talagang babae ka. Siguro, pasarap kayo ng pasarap kanina, no? Hindi mo na namalayan yung oras. Doon na, Mama Mia, umigting ang tenga ko. Nanginginig ako sa sobrang galit. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Lahat ng lakas ko ay inubos ko at sinampal ko si John. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan, buwisit ka. Kung alam mo lang kung anong mga pinagdaanan ko. Alam mo ba kung nasaan ako ngayong araw na to, ha? Walang hiya ka. Maghiwalay na tayo. At magantay ka dahil aalis ako. Bahay ko to. Anak ko ang may karapatan dito. Lahat ng makikita mo sa bahay na to akin. Tapos, nandidiri ka sa akin? Kung nandidiri ka sa akin, umalis kang animal ka. Nandidiri ka, di ba? Marumi akong babae. Sige, lumayas ka ngayon din. Kaya kong buhayin ng anak ko. Itong mga panahon na to ay sumisigaw na ako, Mama Mia, para mailabas ang sobrang sama ng loob ko. Sigaw, dala iyak na ang ginagawa ko nung mga panahon na yon. Lumabas ang anak ko sa kwarto at niyakap ako. Binigyan niya ako ng tubig at dinala niya ako sa kwarto niya. Mama Mia, pinapatahan ako ng anak ko. Paulit-ulit akong nagsusorry sa kanya. Paulit-ulit akong nagsusorry dahil ito ang klase ng pamilyang binigay ko sa kanya. Pero ayaw ng anak kong umalis ako. Ayaw ng anak kong umiiyak ako. Ma, kahit ayaw kong umalis ka, binisan mo na lang yung mga papeles mo para makaalis ka na dito. Mamimiss kita pero mas nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. Pangako, Ma, aayusin ko ang pag-aaral ko. Mag-aaral ako ng mabuti para sa'yo. Mahal na mahal kita. Mama Mia, nag-umaga na lang pero iyak pa rin ako ng iyak. Nag-text na lang ako sa boss ko na hindi ako makakapasok. Si Ken ang naghanap ng makakarelyebo ko. Tumawag siya sa opisina. Katabi ko ang anak noon, Mama Mia, kahit napakaliit ng bed niya. Yakap-yakap niya ako. Nagising ako nung ako na lang mag-isa.
Ang anak ko ay nasa kusina na at nagluluto. Pinagtimplan niya ako ng kape. Sabay kaming kumain, Mama Mia. Pagkatapos naming kumain ay bumalik kami sa kwarto niya. Doon iyak na naman ako ng iyak. Yung anak ko ay umiiyak na rin. Hindi ko talaga mapigilan kahit nasasaktan akong nakikita kung umiiyak ang anak ko. Mama Mia, buong araw lang ako noon na nakalublob sa kwarto ng anak ko. Kinagabihan ay lumabas kaming dalawa at kumain kami ng barbecue at lomi. Pagkatapos ay naglakad-lakad kami at umiinom ng milk tea. Kung ano-ano na lang ang nakikita namin. Mama Mia, sinabi ko sa anak ko ang lahat ng mga nangyari sa akin. Liban na lamang dun sa muntik na akong tumalon sa tulay. Siyempre ayokong isipin niya yun. Siyempre ayokong malaman niya yon. Pagdating namin sa bahay ay walang imik si John. Hanggang sa pumasok na ako ng CR at naghanda na para matulog. Naaawa ako sa anak ko. Hindi siya nakakatulog ng maayos kapag magkatabi kaming dalawa dahil masyadong maliit yung bed niya. So sinabi ko sa kaniyang sa sala na lang ako matutulog. Mama Mia, hating gabi nung ginigising ako ni John. Bumangon ka at mag-usap tayong dalawa. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko. Ano, hindi ka na ba talaga aatras dyan sa pag-alis mo? Final na yan. Yan ang makakabuti para sa atin. At alam ng lalaki mong aalis ka? Hindi ako sumagot dahil pagod na ako sa topic na ganyan. Magiging masaya na yan siya. Malaki ang magiging pera niya. Kasi alam ko ino-offeran ka ng mas mataas na sweldo ng amo mo, di ba? Alam niya yun, Mama Mia. Alam niya yun dahil sinabi ko yun sa kanya noon. Nung hindi pa talaga desidido ang puso kong umalis. Tama na dyan. Ayoko na ng gulo. Mahina akong sabi. Liwanagin na natin ito ngayon. Kasi kahit anong mangyari, asawa pa rin kita. Sinong may sabi sa'yo? Oo, asawa mo pa rin ako pero sa papel na lang. Hindi mo ba talaga maiiwan yung lalaki mo? Tulad sa akin dati na hindi ka makaalis. Huwag mo na akong guluhin dyan, matutulog na ako. Nakakapagod makipag-usap sa'yo. Wala rin naman patutunguhan ang pag-uusap nating dalawa. Yan lang ba ang dahilan kung bakit mo ako ginising? Antayin mo na lang dyan ang panahon na tuluyan na akong makaalis para hindi mo na ako makita at hindi na ako babalik pa sa'yo. Ngayon nandito ako dahil sa anak ko. Kahit gaano man ang kahihiyang binigay mo sa akin, pero para sa anak ko, kakayanin ko. Marunong ka pa palang mahiya? Jan, sinabi ko na sa'yo, diba? Pagod na ako sa paulit-ulit na topic na to. Oo, makapal na ang mukha ko. Oo, wala na akong hiya. Happy ka na? Nagbaluktot ako nun ng kumot, Mama Mia, para umalis siya. Pinakinggan ko na lang ng kanyang mga yapak na paalis at palayo sa akin papasok sa kwarto namin. Habang nakaiga ako ay isip ako ng isip kung paano na kapag bumalik na ako ng trabaho. Nakakahiya na hindi ko maintindihan. It's really a nightmare para sa akin ang lahat ng nangyari. Hindi ganun kadali ang lahat. Umiiyak na naman ako sa mga iniisip ko pero kailangan kong magtrabaho habang inaantay ko ang mga pinaproseso kong papel pabalik ng Hong Kong. Nagmuni-muni ako sa mga nangyari at naisip ko si Ken. If wala siya, Mama Mia, wala na rin siguro ako sa mga panahon na ito. Hindi ko na makakasama ang anak ko. Kinuha ko ang cellphone ko at binasa ko ang mga text messages ni Ken. Text messages ng pang-i-encourage na mabuhay, na magpakasaya, magbibigay lakas ng loob para umalis ako ng tuluyan sa pagsasama naming dalawa ni John na wala ng kasiyahan. Paulit-ulit niyang sinabi, Mama Mia, na masakit pero kakayanin niya.
Magiging masaya siya kapag nakita niyang masaya ako. Kahit daw hindi siya ang piliin ko, ayos lang. Basta piliin ko ang anak ko at piliin ko ang mabuhay. Umiyak na naman ako sa mga nabasa kong mga messages niya. Napakasakit. Masakit na ma-in love sa isang taong hindi na pwede. Loving the right person at the wrong time, ika nga. Masakit talaga. Umiiyak ako dahil naisip kong wala talaga akong magagawa. Kasi kahit pa pagbabaliktarin ng mundo ay tama si John. Asawa pa rin niya ako, Mama Mia. Kahit sa papel lang yun, pero sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay mag-asawa pa rin kaming dalawa. Nakatulog ako sa sobrang pag-iyak nung magising ako dahil sa alarm ko ay mugto ang mga mata ko. Naghanda na ako para mag-duty na. Pero hindi na ako excited, hindi tulad dati. Yun bang feeling, Mama Mia, na mabigat ang katawan mo para kumilos? Kung pwede pa lang, wag nang pumasok sa trabaho dahil sa sobrang kahihiyan, pero kailangan. Kailangan dahil kailangan ko ng pera. So ayun, pinilit ko ang sarili kong pumasok sa trabaho. Bago ako umalis ay pumasok ako sa kwarto ng anak ko. Niyakap ko siya habang tulog pa siya. Pagdating ko sa trabaho ay napakatahimik ng mga tao sa barracks. Ganun talaga kapag ikaw ang topic nila. Pagdating mo ay bigla na lang matatahimik ang lahat na para bang may dumaan na anghel. Wala rin si Ken dun sa barracks, Mama Mia. Ako lang at yung mga kasamahan ko sa trabaho. Dali-dali akong nagbihis. Hindi ko na rin inisip pa kung nasaan si Ken at hindi ko na rin siya tinext. Dumiretso na ako sa area of assignment ko. Walang sali-salita kahit nakakasabay ko ang mga kasamahan ko sa paglalakad. Until sa nagbukas na ang mall, focus na ako noon sa trabaho ko kahit ang totoo ay mabigat ang katawan ko. Naboboard ako. Wala si Ken. Mama Mia, straight pala siyang nag-duty nung umabsent ako. Siya pala ang naging karelyebo ko. Nakita ko na lang dun sa kanyang time card, Mama Mia, na siya pala ang pumalit sa akin. Nung pag-alis niya kanina ay tsaka pala yung pagdating ko. Patuloy ako sa pagtatrabaho kahit na wala ako sa mood. Hindi ako halos tumitingin sa mga tao, pati na rin sa mga taong nagagala lang doon sa mall. Hindi ako kumakain. 2 hours before ako mag-out sa trabaho ay bigla akong tinulungan ng mga kasamahan ko dahil nag-collapse ako. Siguro sa sobrang stress, tapos hindi ako kumakain. Tapos nakatayo pa ako sa trabaho ko. Nakakaupo lang ako tuwing break time. Kaya ayun, pinauwi ako ng boss ko sa amin dahil parang hindi ko raw kakayaning tapusin ang shift ko. Mama Mia, yung boss ko ang nag-take over ng pwesto ko. Pagdating ko sa bahay ay kumain ako kasama ng anak ko. Nagdala ako ng makakain dahil hindi ako makakakain sa labas. Nandun na naman si John. Nagluto siya ng hapunan pero yung anak ko ang kumain. Pero ako ang kinain ko ay yung dala ko. Pagkatapos kong kumain ay pumasok ako sa CR. Sakto namang tumawag si Ken. Hawak-hawak ko ang cellphone ko noon. Kinancel ko yung tawag niya dahil nasa bahay ako. Mahirap na. Kaya nag-message ako sa kanya. Sabi ko umuwi ako dahil nag-collapse ako kanina at wag na siyang mag-worry dahil ayos lang ako. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Sinabi kong ayos lang ako, Mama Mia. Gusto niyang makipag-video call sa akin pero sabi ko hindi pwede dahil nasa bahay ako. Noong biglang tumawag sa messenger itong si Ken. At dahil hindi naka-silent ang cellphone ko ay napakalakas ng tone nung cellphone ko, Mama Mia. Kinancel ko agad, sakto namang papasok ng CR si John. Mama Mia, sinipa niya yung pintuan ng CR. At dahil sira na rin yun at gawa rin yun sa plastic ay madali lang din niya yung nabuksan. Minura niya ako. Kahit daw nasa CR ako at naghahanda at nakahubad ay tawag pa rin ako ng tawag dun sa lalaki. Sinagot ko ba? Tanong ko. Malandi ka talagang babae ka. Lumabas ako ng CR at dumiretso ako dun sa kwarto.
Mama Mia, sumunod si John. Tinanong ko siya kung bakit pa siya nakikialam. Sinabi ko na sa kanyang hiwalay na kaming dalawa. Isa pa hindi ako tumatawag-tawag. Eto na naman siya sa pagsasabing nakakadiri daw ako. Nakakadiri daw ako dahil nakikipagtawagan ako nang wala akong saplot. Galit na ako sa kanya dahil kung ano-anong kasalanan na ang kaniyang sinasabi sa akin. Sabi niya, Mama Mia, ipapakulong niya raw ako. Ipakulong mo kung may ebidensya ka. Alam mo, mabuti pa, pumunta tayo ng barangay, tapos gumawa tayo ng kasulatan na wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Hindi ako pipirma sa kasulatan na yan. Napakaswerte niyo kung magiging masaya kayo. Kung ayaw mo palang pumirma, edi magtiis ka dyan sa konsumisyon mo. Ikaw naman ang mamamatay sa stress. Mama Mia, galit na talaga ako dahil binabastos na niya ako ng paulit-ulit. Sinubukan pa niya akong saktan physically, pero lumaban ako. Wag na wag mo akong sasaktan dahil wala kang karapatan. Kahit konti, kahit man lang kumurot, sa akin ay wala kang karapatan. Kailan nagsimula ang nawala na akong karapatan sa'yo, ha? Nung dumating yung Ken sa buhay mo? Gusto mong malaman kailan? Mula nung minahal mo si Ina. Mula nung sinabi mo sa kanyang napilitan ka lang sa akin. Huwag ka ngang magkunwari na parang anghel ka. Kasi mismo anak natin nakasaksi kung gaano ka karumi. Ngayon dahil nasagi ko yung pride mo, yung ego mo nang hindi mo ine-expect. Ngayon ka magagalit sa akin? Bakit? Dahil hindi mo ine-expect na may magkakagusto pa sa akin? Nasaan ka nung mga panahon na kinakailangan kita dyan? Nung kinakailangan ko ang atensyon at pagmamahal mo? Anong pinaramdam mo sa akin? Hindi ba nagmakaawa ako sa'yo para mahalin mo? First and foremost, wala kang karapatan. Kasi mapagkunwari ka dyan. Hindi ka mabuting lalaki. Sinakyan mo ang kahinaan ko. Wala kang paninindigan dahil kung meron pa, hindi ka sana nagpakasal sa akin kung talagang wala kang gusto sa akin. Hindi nakasagot si John kaya tuloy-tuloy lang ako, Mama Mia. Nung mga panahong umiiyak ako sa tabi mo, habang inaantay ko na i-comfort mo ako, di ba anong ginawa mo? Humihilik ka. Nung mga panahon na gusto kong sumama sa mga outing ninyo, gusto kong ano pa mang okasyon ng kumpanya ninyo, di ba ayaw mo? May mga panahon na magkasama tayo sa palengke, na mag-grocery tayo. Pero kapag nalaman mong sasama ako, di ba ayaw mo na, gusto mong ako na lang? Kinakahiya mo ako, di ba? Dahil ganito lang ako? Sa mga panahong tinatanong kita tungkol kay Ina, paulit-ulit mong sinabi sa akin na minahal mo siya nang hindi mo sinasadya. Kapag mag-aaway tayong dalawa, anong sinasabi mo? 'Di ba? Gusto mo maghiwalay na tayo? Ngayon na, umalis ka. 'Di ba yan ang lagi mong sinasabi sa akin? Ngayon John, sasabihin ko sa'yo. Kahit pa lumuhod ka't magmakaawa para sa atensyon at pagmamahal ko, ngayong mga panahon na to, wala ka talagang makukuha. Ako naman ang magsasabi sa'yo maghiwalay na tayo. Hindi kita tatanungin kung final na dahil final na ang desisyon ko. Magpirmahan tayong dalawa kung gusto mo. At kung sasabihin mong marumi akong babae, malandi ako, sige, go! Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko kailangang i-explain sa kahit na sino, lalo na sa'yo. Dahil napakasarado ng utak mo. Malandi, marupok, makate, walang hiya, okay, ganun ako. Babae akong walang kwenta, makapalang mukha, makati pa sa higad, ganun ako. Masaya ka na? Ayos ka na ba? 15 years, John. 15 years akong nagtiis sa'yo.
At na-extend pa yun ng higit 1 taon. Pagkatapos mong sinabi sa akin na na-in love ka sa iba, nakalbaryo ako para sa'yo. Miserable yung buhay mo, nakasama mo ako, di ba? Bakit ayaw mo akong i-let go? Dahil selfish ka? Gusto mo, forever akong magmakaawa at umiyak at magtiis sa'yo. Forever akong masaktan. At forever akong magkakandara pa sa katiting mong atensyon. Asawa mo ako. May karapatan ako. May karapatan ako at nasa akin lang kung kailan kita bibitawan o hindi. Wow, ikaw pa talagang may choice dyan. Okay, for once, lalabas ako sa bahay na to. Dadalhin ko ang maleta ko at babalik ako ng Hong Kong. Pero ito ang tatandaan mo. Yan na ang huling pagkakataon na aapak ako dito sa bahay na to. Gusto mo dito? 'Di ba? Kahit ako ang nagpundar nito, lahat ng gamit dito, kahit pinaghirapan ko, gusto mo? Sige, sa'yo na. Pati yung motor ko. Motor ko yan, kasi pera ko ang binili dyan, galing akong Hong Kong. Sa'yo na. Wala akong dadalhin maski na anong gamit, liban lamang sa mga damit ko. Huling kain ko na to dito sa bahay na to. Yung mga pinag-grocery dyan, sige sa'yo na. Kasi once makakaalis ako dito, hindi na ako magpapakita sa'yo. At wala na akong paki sa'yo. Wala ka nang matatanggap pa ni singkong duling mula sa akin. Unlike dati, lahat ng makakaya ko binibigay ko sa'yo. Atensyon, pagmamahal, pera, gamit, lahat yon dyan. At kung pagmamahal ang pag-uusapan, sobra-sobra pa ang naibigay ko sa'yo, alam mo yan. Mas pinili kita kaysa sa sarili ko. Ilang beses ako nagmakaawa sa'yo. Sinabi ko pa sa'yo na gusto kong magtapos ng pag-aaral ko para sa atin. Dahil pangarap ko yun na makatapos. Pero ayaw mo dahil hindi kaya ng sweldo mo. Natatakot kang humanap ng kung anumang diskarte para pagbigyan ako sa nais kong yun. Nahihiya kang manghingi o mangutang sa kahit na sino kapag nagigipit tayo. Hahayaan mong mamamatay ang anak natin. Basta lang huwag kang mapahiya sa panghihiram ng pera. Diyan, sinantabi ko ang mga pangarap ko. Kahit na kaya ko na sanang mag-aral nung may negosyo tayong dalawa, isinantabi ko yun para sa'yo. Sinabi ko, susuportahan na lang kita dahil para rin naman sa atin yun, sa pamilya natin. Pero ano? Anong nangyari? Nagmahal ka ng iba. Ako lang ang tumayo para sa pamilyang to. Responsibilidad mo yun bilang padre de pamilya. Pero ako ang sumalo. Parang ako yung haligi ng pamilya natin. Anong ginawa mo, ha? Mama Mia, kung ano-ano na ang mga bagay na sinabi ko kay Jan, lahat ng hinanakit ko, lahat ng mga paghihirap ko sa loob ng 15 taon naming pagsasama. Tapos ngayon, sabi mo, ayaw mong bumitaw? Bakit? Dahil natatakot kang mawala ako? Di mong sasabihing mahal mo na ako dahil alam kong napakalaking kasinungalingan yan. Sa tinagal-tagal nating dalawa, ni isang beses ay hindi ko naramdaman na minahal mo ko. Maski awa yun, wala eh. Tapos, matatakot kang mawala ako? Hindi ka mabubuhay kung wala ako? Bakit? Dahil wala nang maghahanap ng diskarte para may pangkain ka? Kapag nagkataon na magka-pandemic na naman, mawawalan ka na naman ng diskarte, tapos ano? Kapag may emergency, wala nang hahanap ng solusyon sa mga problema mo, wala nang pang-shopping sa'yo, wala nang pampapogi mo, wala nang magpapadala para may ma-inlove na naman sa'yo. Yung perang ginastos mo dun sa ina na yun, di ba pera ko yun? Pinambili mo ng regalo sa kanya, pera ko yun dyan. Ano sa tingin mo? Ganun ako kagahaman sa pera mo?
Kung hindi, bakit ayaw mong bumitaw ha? Selfish ka. Bakit nagagalit ka sa taong nagparamdam sa akin na importante ako? Sa taong nagparamdam sa akin ng mga bagay na dapat responsibilidad mo bilang asawa ko. Sa ikli ng panahong nagsama kaming dalawa, hindi yun naging hadlang para maiparamdam niya sa akin na mahal niya ako kahit walang kami dyan. Ikaw, almost half of my life kasama kita. Pero never mong naiparamdam sa akin yon. Paano ko maipaparamdam sa iyo yon kung hindi mo ako bibigyan ng chance? Chance! You have all the years para ipakita sa akin yun, John, pero sinayangan mo lahat. Napakahaba ng mga taong nagsama tayo. Ganyan ka ka-selfish. Ayaw mong maging masaya ako. Gusto mo ikaw lang lagi ang masaya, ikaw lang lagi ang pinagsisilbihan, ikaw lang lagi ang pinahahalagahan at minamahal. Sorry but I've made my decision, John. Wala nang tayo. Nandito ako sa bahay na to para lang sa anak ko. At ilang linggo na lang mawawala na ako dito. Gusto kong makasama ang anak ko sa natitirang araw ko dito sa Pilipinas. Kung yan ang desisyon mo, umalis ka dito. Hindi na kita gustong makita pa. At saan mo ako patitirahin, ha? Nandito tong bahay ko. Mahirap naman kung iiwan ko dito ang anak ko. Problema mo na yan. Bahay ko to, John. May karapatan ako. Wala akong pakialam. Ikaw ang naging Makati, di ba? Bakit ayaw mong sumama dun sa lalaki? Baka naman ginagawa ka lang parausan ng lalaking yun, ha? Kasi yung mukha ng lalaking yun, alam kong hindi ka nun mahal. Parang nire-respeto ka lang. Dahil pabalik ka ng abroad eh. Baka makakuha pa siya ng datong sayo. Sinampal ko ulit si John, Mama Mia. Wala akong pakialam kung ganyan kababa ang tingin mo sa akin, John. Kung parang bayarang babae ang tingin mo sa akin, wala akong pakialam. Mama Mia, sobra-sobrang naging pag-aaway namin noon. Napuno na ako sa kanya. Dali-dali kong niligpit ang mga gamit ko para sa trabaho ko kinabukasan, mga damit ko. Pinuntahan ko ang anak ko at umiiyak akong niyakap siya. Nag-usap kami ng anak ko, Mama Mia. Sinabi ng anak ko na pumunta na lang ako doon sa bahay ng tita niya na kapatid ko. Umalis ako, dala ang iilan kong mga gamit. Iyak ako ng iyak doon sa daan, Mama Mia. Nagdesisyon na ako nung mga panahon na yon. Pagdating ko sa highway, kung asan bandang boarding house ni Ken ay tinawagan ko siya. Sinabi ko sa kanyang salubungin niya ako sa may iskina. Sinalubong naman niya ako, Mama Mia. Kinuha niya ang mga dala ko. Pagdating ko sa boarding house niya ay largo niya akong niyakap. Wala na akong pake, niyakap ko rin siya. Pagod na ako, Mama Mia, sa mga naririnig kong pambibintang ni John. Kaya ayun, tinutuo ko na yung bintang niya. I kissed Ken first. Nung una, Mama Mia, ay ayaw niya. Pero dahil mapilit ako, ay hindi na ako nag-isip pa. All I know is masikip na masikip ang dibdib ko. I'm longing for love at kailangan na kailangan ko si Ken ng mga oras na yon. Sa paghalik-halik ko kay Ken, sa wakas, ay nag-response na rin siya. Mama Mia, lalaki lang si Ken at tao lang. Kahit na siguro napakalakas ng paninindigan niya sa ginagawa kong paghalik sa kanya, ay natukso siya. Ako ang nagsimula ng lahat pero si Ken ang tumapos. I felt the love when we are doing those moments. Gentle, with care, and napaka-passionate na love-making. For the first time in my whole life, I felt that my partner really loved me and really loved what he's doing to me. Yun bang ramdam na ramdam kong hindi siya napipilitan, hindi siya nandidiri. Mama Mia, ramdam na ramdam kong na para akong babasaging bagay na iniingatan niya habang magkaniig kaming dalawa. It was love making,
different from Jello na pinilit lang ako. At different kay John na para bang kung kailan lang niya gustong magpalabas nang sa kanya ay ginagawa niya. After we made it, napakatagal na panahon na hindi kami nag-usap dalawa. Meron akong konting pag-aalalang nararamdaman pero hindi ako nagsisisi kung anong nangyari sa amin. It was one of the happiest moments of my life that I made love with Ken. The man who truly cares for me. Kumbaga sa isang libro ay napaka-importante niyang parte sa chapter na yon. At forever yung tatatak sa akin. Ken broke the silence between us. Sorry, hindi ko napigilan. Mahal lang talaga kita, sabi niya habang umiiyak. Mama Mia, pinatigil ko siya sa kanyang pag-iyak. Sabi ko, hindi niya kailangang humingi ng tawad. Nagpasalamat ako dahil pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako, na inaalagaan niya ako. Kung ano mang nangyari sa atin, Ken, forever ko yung iti-treasure. Wala akong pinagsisisihan. Niyakap ako ni Ken, Mama Mia. How I wish wala nang katapusan ng lahat. Pero hindi ganun kadali. Alam kong may consequences ang maling ginawa ko at handa ako doon. It was around 2 a.m. nung magpahatid ako kay Ken sa bahay ng ate ko. Dumaan muna kami ng bakery dahil hindi pa pala naghahapunan itong si Ken. Ilang saglit pa ay hinatid na niya ako at nagyakapan kaming dalawa. Hindi na namin pinag-usapan o wala kaming kung anumang pagkakaintindihan na kahit na ano. Pag-alis ni Ken, Mama Mia, ay nag-text ako sa kanya. Nagpasalamat ako sa mga magagandang memories na pinagsaluhan naming dalawa. Yun ang sweetest and happiest time with my life. Sinabi ko sa kanyang first time kong makaramdam na pinapahalagahan ako. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, first and last yun na may mangyayari sa aming dalawa. After sending the message, I really cried. Napakasakit. Walang paglagyan ng sakit ang nararamdaman ko. Iyak pa rin ako ng iyak but I need to be strong again. The same Ayla from the past. Yung matapang, yung matatag. Walang weakness, dapat kailangang tumayo sa sariling mga paa para sa kanyang anak. Pagpasok ko sa bahay ng ate ko, ay hindi siya nagulat dahil nag-chat na ako sa kanya. Mama Mia, yumakap ako sa ate ko. Hinaplos lang niya ang likuran ko. Doon ako umiyak ng umiyak sa kanya. Hanggang sa nakatulog ako. Siguro mga more than 1 hour ang naging tulog ko, Mama Mia. Nung magising ako, ay tinignan ko ang cellphone ko. Message galing kay Ken. Sabi niya masaya daw siya sa mga nangyari sa amin pero hindi niya alam na ang kapalit pala noon ay ang tuluyang kong pagputol sa kung anuman ang koneksyon naming dalawa. Hindi na ako nag-reply pa. Nag-ready na ako para pumasok ng trabaho. Pagdating ko doon sa barracks ay nandun lahat ang mga kasama ko. Mama Mia, iginala ko ang mga mata ko sa paligid pero hindi ko nakita si Ken dun sa kanyang laging pwesto. My eyes kept on searching for him. Until there, I saw Ken. Nasa may gilid siya't nakaupo at titig na titig sa akin. Malayo lang siya sa akin, Mama Mia. Pero alam ko, titig na titig pa rin siya. Hindi ko alam nung mga panahon na yon kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganito naming sitwasyon ni Ken. Pero wala na akong pakialam pa, Mama Mia. Ang importante sa akin noong mga panahon na yon ay ang pagmamahalan na meron kaming dalawa ni Ken na forever natatatak sa puso ko. Kahit pa wala nang kasunod pa ang love story naming dalawa. Masakit titigan ng taong alam mong mahal ka at mahal na mahal mo rin. Pero hindi pwede kayong dalawa. Yun bang iniisip mo ang lahat ng nangyari sa inyo pero alam mo na isang beses lang yun dapat mangyari. It was just a part of a beautiful dream. Someone who will love you unconditionally. Making love is just a bonus.
What matters most is there's someone who made you feel special kahit sa isang saglit lamang. I saw Ken once again and I smiled at him. Then, Mama Mia, nag-joke ako para hindi awkward. Sir, huwag ka namang lumayo-layo dyan para kang others eh. Andito ako, nagpapahinga lang. Ready na naman para sa duty ko mamaya. Kaya ayun, Mama Mia, kahit na alam kong may ibang pinagchichismisan pa rin kami, ay pinilit kong umaktong parang normal. Para bang wala lang dahil alam kong Ken is not destined to be mine forever. Gusto kong umaiyak noon, pero I said to myself, tama na. Letting go means loving too. At yun ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita ko ng pagmamahal ko kay Ken. Yung i-let go ko siya ng tuluyan. Habang nasa duty ako ay nag-message yung anak ko. Sabi niya na namimiss na niya ako at umuwi daw muna ako sa amin. Huwag ko na lang daw pakinggan yung papa niya. Sabi ko okay. Siyempre Mama Mia, kahit na ayokong nakikita si John, may anak naman ako na alam kong ilang linggo na lamang ay hindi ko na makikita dahil babalik na ako ng Hong Kong. Para akong sinaktan nun ng paulit-ulit dahil malapit na akong umalis. Direct hire ako Mama Mia since babalik lang ako dun sa amo ko dati. 1 to 2 weeks na lang ay flight ko na. Patuloy ako sa trabaho ko nung mga panahon na yon. Every break time ay naglalakad-lakad ako sa mall kasi nahihiya ako. Mama Mia, alam ko na pinagmamaritesan pa rin ako ng mga kasamahan ko. Kaya ayun, imbis na kumain ako kasama sila tuwing break ko ay doon ako pumupunta sa CR. Hindi na rin ako pumupunta ng barracks tuwing break time para iwas na rin na magtagpo ang mga landas namin ni Ken at mabigyan kami ng pagkakataong magsulok. I don't want to see Ken dahil masakit. Every time na nakikita ko siya, paminsan-minsan ay naiisip kong pwede kayang bawiin ko ang desisyon ko. Gusto ko siyang yakapin. But I chose to smile and act like nothing happened between us. Nag-uusap kami just like old times. Masaya akong nakikita ko siya at nakakausap kapag nandyan ang mga kasamahan namin sa trabaho. Hindi na rin siya nag-message pa sa akin. Mama Mia, paglabas ko ng trabaho ay nag-message ako sa ate ko at sinabi kong hindi muna ako uuwi sa kanila. Pumunta muna ako ng simbahan. Mabilis lang ako doon at doon ko sinabi lahat. Humingi ako ng tawad sa Diyos dahil malaking kasalanan yung pakikipagniig ko kay Ken. Masikip ang dibdib ko pero medyo naging magaan din nung pumunta ako sa simbahan. Mama Mia, pagdating ko sa bahay ay masayang-masaya ang anak ko. Umiiyak siya. Nakita ko si John pero hindi siya namamansin kahit na konti. Mag-usap tayo kapag hindi ka na busy, sabi ko. At naglakad na ako pero sumunod siya sa akin. Di ba sabi mo, marumi ako? Na marupok ako? Kagabi lang, binigyan ko ng hustisya yung sinasabi mo. Doon Mama Mia nakita kong umiiyak na si John. Pero walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig kahit na konti. Ilang beses kong sinabi sa'yo na walang nangyari sa amin. Ilang beses kong sinabi sa'yo na makinig ka sa akin, pero hindi ka nakikinig. Dahil ang pakiramdam mo ay masama akong babae. Dahil ang pakiramdam mo, yung ginawa ni Jello sa akin ay gawa-gawa ko lamang at hindi yun totoo. Ngayon, tama ka na dyan. Maging masaya ka dahil tama ka na. Malandi ako, walang hiya. Marumi, makapalang mukha. Kaya patayin mo na ako ngayon din. Sige, saktan mo ako ngayon. Tatanggapin ko. Umiyak si John at sinuntok niya ang pintuan ng kwarto. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumapit sa akin. Huwag mo akong lapitan dyan dahil marumi ako. Ayokong hawakan mo ako dahil baka marumihan ka. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko.
Walang kasalanan si Ken dahil ako yung pumunta sa kanya. Wala siyang kasalanan dahil ako yung nauna. Ako yung yumakap, ako yung humalik. Gusto ko lang bigyang katuparan yung iniisip mo na marumi akong babae. Ngayon hindi na ako masasaktan kahit ilang beses mo pang sabihin sa akin yan. Kasi alam kong totoo. Umiyak ako noon, Mama Mia, medyo nag-breakdown ako. Nahirapan akong huminga. Masikip na masikip ang dibdib ko. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko, Ayla. Nasabi ko lang ang mga bagay na yon dahil sa sobrang galit ko. Okay lang. Okay na. Pero huli na ang lahat. Tama ka dyan, wala akong kakwenta-kwenta. At gusto ko, yan ang ipasok mo sa kukote mo. Na wala akong kwentang babae. Na marumi ako. Para wag kang mag-guilty. At wag kang masaktan sa pag-alis ko. Ito na dyan. Ito na yung pangarap mong bibitaw ako. Ito na yung pangarap mong aalis ako ng kusa para hindi na maging miserable ang buhay mo. I am setting you free. Thank you sa 15 years na okay tayong dalawa sa paningin ko pero kasinungalingan lang pala yun dahil miserable ka pala. Thank you din sa 1 year mahigit na extension para sunubukan mong maging okay tayong dalawa. Forever kong iti-treasure that once in my life, nagmahal ako. Minahal kita ng sobra for almost 17 years na kasama kita. I have loved you more than my life, John. At alam mo yan. Masakit na dito nagtatapos ang lahat. Salamat sa mga panahon na kahit hindi mo ako minahal, ay naging masaya pa rin ako kasama ka. I will miss those moments. At masakit man isipin na yung pangarap ko ng isang buong pamilya para sa anak natin ay hindi ko na matutupad. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan mo ako ng anak. You will forever be part of me and I'm grateful for the chance na nakasama kita. Gusto kong alagaan mo ang sarili mo. Mas pa sa pag-aalaga ako sa'yo. At kung darating man ang panahon na magmamahal ka ng iba, piliin mo yung dalaga dyan. Yung mamahalin ka rin at mamahalin mo siya ng totoo. Huwag mong iparamdam sa kanya yung mga naramdaman ko nung nagsasama tayo. Kahit pa man nasaktan mo ko, you deserve better dyan. Salamat sa lahat. Salamat and wish ko yung tunay mong kaligayahan. Yumakap si John sa akin, Mama Mia. Kahit pinipilit ko siyang umalis ay hindi siya nagpapigil. Nag-iyakan kaming dalawa. Wala akong ibang masabi sa iyo, Ayla, kundi sorry sa lahat. Sa lahat ng sakit na naibigay ko. At salamat sa pagmamahal mo. Mamimiss kita. Masakit dyan, pero ito ang tama. Hindi madali para sa akin ang lahat, pero kailangan. Halos buong magdamag kaming magkaharap sa kwarto at hindi man lang nag-uusap. Nag-iiyakan lang kaming dalawa. Yung anak namin ay natulog na lang. Kinabukasan, Mama Mia, ay pumasok na naman ako sa trabaho. Hindi pa rin masyadong nagpapansinan kaming dalawa ni Ken. Nagpapansinan kami pero iba na sa dati. Nasaktan ako pero alam kong pareho kaming nasasaktan. Naramdaman ko rin yung sakit niya, Mama Mia. Hindi lang siyang nahihirapan. One time ay nag-message siya. Sabi niya hindi niya raw kaya. Mama Mia, hindi raw niya kayang kalimutan ang lahat at ipeksa walang bahala na lang ang mga nangyari sa aming dalawa. Sabi ko naman, pwede kaming magpansinan pero katulad nung dati. Masakit pa rin daw. Sabi ko, normal lang yan. Pareho naman kaming nasasaktan. Mama Mia, sabi niya, pwede daw naman naming ituloy yung sa aming dalawa dahil nakikipaghiwalay naman daw na ako kay John. Hindi ganun kadali, Ken. Akala ko, naiintindihan mo na yung point ko. Reply ko sa kanyang chat. Pwede wag mo akong iwasan? Malapit ka nang umalis, di ba? Hindi ako umiiwas, Ken. Awkward lang talaga ako sa'yo pero okay lang naman sa akin na magpansinan tayo gaya ng dati. Kaya after nung exchange of text messages namin, Mama Mia, ay nag-umpisa kami ulit na magkasamang dalawa.
Same as usual, binibigyan niya ako ng pagkain at masaya kaming nag-uusap. Kapag dumating ako ng barracks ay tinutulungan niya akong linisin ang mga paraphernalias ko. Wala kaming pake sa mga sasabihin ng ibang tao. Kahit kasi anong gawin namin ay mayroon at meron silang masasabi. Iniisip ko na lang noon, total aalis na rin naman ako. Kaya sige na, pag-usapan niyo na ako hanggat nandito pa ako. Kapag umuwi ako sa bahay ay kakain ako kasama ni na Jan at ng anak ko. Kasi gusto kong maramdaman ng anak ko habang nasa Pilipinas pa ako na pwede pa kaming magkasamang tatlo. Masakit pero yun na talaga ang huli, Mama Mia. Hanggang dun na lang talaga ang storya ng aming pamilya. Hindi na kami masyadong nag-uusap ni Jan. Napakatahimik na niya. Hindi na lang din ako umiimik. Sa sala pa rin ako natutulog until dumating yung sked ng final medical examinations ko sa Maynila. 14 days after ay aalis na ako once ma-final ang med ko. Hindi na ako babalik pa sa amin dahil Mama Mia kapag lumabas na ang result, 3 days after niya na flight ko na agad. Nalaman na ng mga kasamahan ko sa trabaho pati na rin ni Ken ang tungkol sa pag-alis ko dahil nagpasa na ako ng resignation. Pero after 7 days pa ang effect ng resignation ko na yon. Mama Mia, pinakiusapan kasi ako nung aming boss na sana magstay ako ng 7 days kahit ang plano ko ay ilaan yung huling 7 araw na nandun ako sa lugar namin para sa anak ko. Handa na rin lahat ng mga gamit ko sa pag-alis ko. One morning, nasa barracks ako nung mga panahon na yon. Kinausap ako ni Ken. Aalis ka na talaga? Oo eh. Pwede bang sa huling araw mo dito, magsama tayong dalawa? Okay lang naman. Gusto kong i-enjoy ang oras na kasama ka, Ayla. Kasi hindi ko alam kung magkikita pa tayo ulit sa pagbabalik mo. Lumulo ang luha sa mga mata ko. Napakasakit naman ang sinabi mo, Ken. Lalo na ako, Ayla. Ibang-iba if mawawala ka na. Siguro magpapalipat ako ng assignment. Sige lang, baka ito talaga yung paraan para maging maayos na rin yung sitwasyon natin. Isa pa, napakalaking tulong mo sa akin, Ken. Mamimiss kita. At masakit para sa akin ang pag-alis mo, Ayla. Kaya mo yan, Ken, ikaw pa. Dumaan ang mga araw. Lagi kaming magkakasama ni Ken, Mama Mia. Lagi pa rin niya akong binibigyan ng pagkain o kahit ng ano paman. Hinahayaan ko na lang siya. Masaya kaming pareho pero alam kong nasasaktan din kami dahil palapit na ng palapit ang araw ng pag-alis ko. Ewan ko ba, Mama Mia, kung ayaw mong dumating yung araw ay tsaka naman nabibilisan ang pagtakbo nito. Napakabilis ng oras. Honestly, nasasaktan ako habang iniisip na hindi na kami magkikita ni Ken. Pero nung magagawa ko, ganito talaga ang buhay. Habang nasa duty kami nung araw na yon ay para din akong tinutukso at kinukulit ng kapalaran. Kasi Mama Mia, may mga bagong kanta na pinapatugtog dun sa mga taga-engineering department. Kasi sila po ang nagda-downloads ng mga music para sa mall. I don't know if talagang sinasadya yun o coincidence lang talaga, Mama Mia, na yung pinapakanta nila ay yung mga kanta na talagang bagay na bagay sa sitwasyon naming dalawa ni Ken. Isa na riyan ang kanta ng MYMP na Set You Free. Kanta na napakasakit. Dahil ang kantang yun ay nagsasabing, ang pagmamahal dapat mapagpalaya. Tumutulo ang luha sa mga mata ko. In fact, ay napakarami nilang bagong pinapatugtog na kanta doon. Bago yun sa mga panahon na yun, Mama Mia, ha. Pero itong mga kantang ito ay masakit na masakit sa dibdib. Umiiyak ako ng palihim dahil nagmamahal ako ng isang taong hindi dapat para sa akin. Last day of duty ko ay nag-bid goodbye na ako sa mga kasamahan ko, pati na rin sa mga admin staff
na na-close ko na rin, Mama Mia, dahil doon ako naka-assign. In fact, sinabihan pa ako ng admin, Mama Mia, na gusto ko raw bang i-suggest nila na maganda ang performance ko para lakihan ang sahod ko para hindi ko na kailangang umalis. Pero sabi ko, yun na talaga ang desisyon ko. Hindi lang naman kasi sahod ang pinunta ko dun sa Hong Kong. Iniisip ko rin, Mama Mia, na dun ako tuluyang makaka-move on. Dun ako tuluyang magiging maayos. At dun ako tuluyang maghihilom. Paglabas ko ay nakabang na si Ken sa akin. Tulad nung una naming pinag-usapan, Mama Mia, ay eto na ang huling araw na magkasama kaming dalawa. Yumakap sa akin si Ken nung malapit na kami dun sa may sakayan ng jeep. Umiyak siya doon. Kaming dalawa talaga ang nag-iyakan. Hindi ba talaga pwedeng bigyan mo ko ng chance, Ayla? Mahirap ang sitwasyon nating dalawa, Ken. Kasal kasi ako. Ready naman akong mag-antay sa iyo eh. Wag na. Walang kasiguraduhan ang lahat, Ken. Wala pa kasi sa isip ko ang mga bagay na yan dahil alam kong kailangan kong magsimula na naman sa wala. Umiiyak kaming dalawa at niyakap niya ulit ako. Mag-ingat ka dito, Ken. Huwag mo na akong isipin. Salamat sa oras at sa panahon na kasama kita. Napakasakit naman ito, Ayla. Uuwi na ako, Ken, ha? Tama na. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Sinasaktan lang natin ang mga puso nating dalawa. Ugmalis na ako, Mama Mia, at sumakay na ako ng jeep. Kitang-kita ko na umiiyak pa rin talaga si Ken. Tumutulo din ang mga luha ko. Walang paglagyan ng sakit na nararamdaman ko. But life must go on. Pinili ko itong desisyon na to. Para to sa aming lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Ken, kundi para rin kay John. Pagdating ko ng bahay ay nakipag-usap sa akin si John. Next week, pupunta ka na ng Hong Kong. Sana malipat yung araw mo. Sana mabalik natin ang araw kung saan okay pa tayong dalawa. Para naman mga masasayang alaala lang ang binabaon ng anak natin bago ka bumalik sa Hong Kong. Wala namang problema sa akin dyan. At least hindi na tayo nag-aaway ngayon. At least hindi na tayo nagsisigawan at nagsasakitan. Ayla, salamat pala sa lahat ng oras na minahal mo ko, ha. Alam mo, hindi ko talaga in-expect na magiging ganito tayong dalawa. Kahit naman ako dyan, hindi ko in-expect na bibitaw din pala ako. Kasi grabe yung pagmamahal ko sa'yo noon eh. Oo, noon. Pero dumadating din pala ang panahon dyan, nakakayanin ko na ring umalis. Sana, Ayla, maging masaya ka sa desisyon mo. At sana maging okay ka dun sa Hong Kong pagbalik mo. Hindi ganun kadali na maging masaya after sa lahat ng pinagdaanan ko dyan. Pero sisikapin ko na maging okay ang lahat. Sana ikaw din dito. Sana maging okay ka. Huwag kang mag-aalala sa anak natin. Alam mo kung gaano ko kamahal ang anak nating dalawa at hindi ko siya pababayaan. Alam ko yun, John. Alam ko naman na kahit hindi mo ako minahal ay minahal mo pa rin ang batang nanggaling sa akin. Kaya hindi ako nag-aalala sa anak natin dahil alam kong nandito siya. Alam kong aalagaan mo siya. Sa totoo lang, Mama Mia, mabuting ama si John. Wala akong masabi o maipintas sa kanya. Mahal na mahal niya ang anak naming dalawa. Para talaga silang mag-best friends kung tutuusin. Hanggang sa dumaan ang mga araw at dumating na nga, Mama Mia, ang pinakaaantay ko. Flight ko na in 2 days. I spent all my time sa anak ko. Lagi kaming magkasama. Masayang masaya kami ng anak ko. Si Ken ay nagte-text pa rin sa akin pero ine-ignore ko na para hindi na siya aasa pa. Masakit sa part kong ine-ignore ko si Ken dahil mahal ko siya pero kailangan. 2 days bago ang flight ko papuntang Maynila ay tumawag si Ken. Pwede raw ba kaming magkita dalawa? Mama Mia, alam din niya na namimili ako ng mga pampasalubong ko para doon sa mga kakilala ko sa Hong Kong.
Kasi may mga kaibigan na rin ako na nandun pa rin at nagtatrabaho. Kaya ayon, pumayag ako sa suggestion niyang magkita kaming dalawa para sasamahan niya akong mamili ng mga pasalubong. Pinagpaalam ko rin sa anak ko na bibili muna ako ng mga pampasalubong sa Hong Kong kaya matatagalan ako ng pag-uwi. Si John ay nasa duty pa rin nung mga panahon na yun. Nung magkita kaming dalawa ay laking pasalamat ni Ken na pumayag akong magkita kami. Sabi niya, ito raw ang huling gala namin. Sasamahan niya raw ako at para raw meron akong tagabitbit kasi mabibigat yung mga bibilhin ko. So ayun, gumala kami, sinulit namin ang araw. Yung kami lang dalawang nagbo-moment at wala kaming iniisip na iba. Ramdam namin, Mama Mia, na parang ang saya-saya, na parang kami lang dalawa ang tao sa mundo. Nag-joyride kami ni Ken kung saan-saan kami umaabot. Kumain kami sa mga dadaanan naming mga kainan na gusto namin yung mga menu. A day well spent, kumbaga. Masayang-masaya kaming dalawa ni Ken. Sana nga hindi na matapos ang kasiyahan na yun. Pero kailangan. Masakit at masikip ang dibdib ko dahil parang napakabilis ng oras. Last destination namin, Mama Mia, ay namili kami ng mga tuyo para dadalhin ko sa Hong Kong. Bago niya ako inihatid pa uwi ay kumain muna kami sa may barbecue dahil gustong gusto ko talaga ang barbecue. Pareho rin kami na mahilig doon. Habang bumabiyahe kami pa uwi ay dumaan kami sa isang simbahan at doon ako umiyak, Mama Mia. Nung mga panahon na tumakas ako dahil naabutan kami ni John na magkayakap dun sa terminal ng jeep. Hindi na ba talaga pwedeng makiusap sa'yo, Ayla? I love you. Huwag ka namang ganyan, Ken. Alam mo bang masaya ako ngayon? Pareho lang tayo ng nararamdaman, Ayla. Pwede natin tong ipagpatuloy. Pwede namang long distance relationship tayo. Ken, nakala ko ba naiintindihan mo na ako? Mahal lang talaga kita, Ayla. Kaya nakikiusap pa rin ako. Baka sakaling lumusot at maging okay tayo. Kung mahal mo talaga ako, Ken, handa kang i-let go ako. Hindi nakapagsalita si Ken. Nagyakan ulit kaming dalawa at nagyakapan and then he kissed me on my forehead. I love you, Ken. Pero hanggang dito lang talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Kung hindi ka pa dumating sa buhay ko, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob para iwanan si John. Masakit man pero dapat nating tanggapin na ganito talaga ang sitwasyon natin. I don't want to be unfair to you. Deserve mong makahanap ng babae na pwede mong pakasalan. I wish you nothing but the best, Ken. Yung kasiyahan na totoong totoo. Sana dumating yung babae na para talaga sa'yo. Dahil alam ng Diyos na napakabuti mong tao. God knows how much I love you, Ayla. Kahit napakakomplikado ng sitwasyon mo ay minahal pa rin kita. Kung sana malaya ako, Ken, matagal nang naging tayo. Siguro may purpose talaga kung bakit nagkita tayong dalawa. Dahil ikaw ay isa sa mga rason kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob para lumabas dun sa masakit at komplikado at toxic na sitwasyong kasama si John. Forever grateful ako, Ken, na lumating ka sa buhay ko. If pwede kong ibalik ang lahat, if may chance na ibalik ang dati, na hindi pa ako kasal, mas pipiliin kong mahalin ka. Pero alam kong imposible yun. Ewan ko, Ayla. Mahal kita pero alam kong kailangan kitang bitawan. Hindi ko alam kung kailan mawawala tong sakit. Salamat, Ken. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Salamat din, Ayla. Forever kang nandito sa puso ko at lahat ng mga memories nating dalawa. Sige na, umalis ka na dahil gabing-gabi na. Noong tumalikod si Ken ay talagang masikip na masikip ang dibdib ko. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha ko. Mga 15 minutes pa ako doon sa simbahan bago ako umalis, Mama Mia, at umuwi ng bahay.
Sakto naman na hindi na masyadong halata ang pag-iyak ko nung makarating ako ng bahay. Pagpasok ko ay nag-prepare na ako agad dahil kailangan ko ng magpahinga. Hindi ko na binuksan ang cellphone ko para hindi na ako makakabasa ng message ni Ken if ever na nag-text pa siya sa akin. Buong gabi akong walang tulog kahit alam kong kailangan ko ng pahinga. Naiiyak ako sa kakaisip ng sitwasyon ko pero kailangan kong magpakatatag. Alam kong matapos kong umalis ay hindi na ako babalik sa bahay na to. Ibang-iba sa pakiramdam. Sino bang mag-aakala na sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ni John ay aalis din pala ako finally. Ito yung time na nakakayanan ko nang umalis at iwan siya. Masakit para sa akin, lalo pat alam kong may anak kaming dalawa. Lalo pat alam kong nangangarap ako ng buong pamilya para sa kanya. Mama Mia, hinila din ako ng antok sa sobrang pag-iyak ko. Nung magising ako kinabukasan ay agad-agad ko nang inihanda ang mga dadalhin ko pati na yung mga pampasalubong ko. Tinulungan ako ng anak ko. Sinabi ko, Mama Mia, na kailangan kong magpakatatag. Masakit para sa akin na tinitignan ko ang anak ko dahil kinabukasan ay hindi na kami magkikita pang dalawa. Pantuloy ang lambingan naming dalawa. Nag-chat si John, Mama Mia, na kung pwede raw ba mag-dinner kami sa labas. Kasi last dinner na raw yun namin as a family. Ni okay ako. Medyo mabuti ang pakiramdam ko nun, Mama Mia. Kasi naisip kong ito ang magiging huling memory ng anak ko na magkakasama kaming tatlo. Pagdating ni John ay umalis agad kami. Nag-dinner kami. Then pagkatapos ay naglaro yung anak ko sa mall. Nag-spend time kami kasama ang aming anak na para bang walang problema. Na para bang happy family. Masayang masaya ako habang pinagmamasdan kong natutuwa ang anak ko sa kanyang ginagawa. Pag-uwi namin sa bahay ay nag-usap kami ng anak ko. Nag-iyakan kaming dalawa. Anak, aalis na si Mama bukas. Maaga ang flight ko. Mag-ingat ka, Ma, ha? Mamimiss kita. Tiis-tiis lang, anak, ha? In time, kapag nakakapag-save na si Mama, magkakasama din tayo ulit. Mamimiss talaga kita, Ma. Ako din, anak. Maging mabuti ka dito, ha? Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang papa mo. Ma, sana maging mabilis ang pagtakbo ng panahon, ano? Para makakasama kita ulit agad. Soon, anak. Soon. Kapag nakapag-save na ng enough money si Mama para pang college mo. Magvi-video call naman tayo everyday, anak, para hindi natin masyadong mamiss ang isa't isa. At kapag may problema ka, ayokong ilihim mo, ha? Gusto ko sabihin mo agad sa akin. Yung gabing yon ay magkatabi kami ng anak kong natulog sa sala. Wala pa rin akong halos tulog, Mama Mia, dahil lagi kong iniisip ang mga iiwan ko dito. Masakit sa isang ina na iiwanan niya ang kaniyang anak, pero kailangan. Madaling araw, 2 a.m. ay bumangon na ako. Hinanda ko na ang mga gamit ko dahil maagang-maagang flight ko. Yahatid na kita, sabi ni John. Wag na, okay lang naman eh. Yahatid kita. Huling pagkakataon na to, 'di ba, na ihahatid kita. Nagpaalam na ako sa anak ko. Grabe yung yakap niya sa akin na ayaw na niya akong bitawan. Iyak nang iyak ang anak ko, Mama Mia. Kaya ayon, hinatid ako ni John sa airport. Nagpasalamat ako sa kanya, pagkatapos ay sinabihan kong mag-ingat siya pa uwi. At alagaan niya ang anak namin. Umiyak si John at niyakap niya ako. Mag-ingat ka rin sa Hong Kong. Ingatan mo ang sarili mo. Salamat, John. Ikaw din. Salamat sa lahat-lahat. At sorry sa aking pag-iiwan sa'yo. Ako yung dapat humingi ng sorry sa'yo, Ayla. Kasi kasalanan ko to lahat. Huwag mo nang usipin yan. Everything happens for a reason, John, hindi ba? Sana dumating yung panahon na magkita ulit tayo. Hindi pa natin alam kung kailan, pero alam ko magkikita ulit tayo, John. Hopefully, kapag okay na ang lahat. Yung
wala na tayong sakit na mararamdaman. Sige na. At bumitaw na ako sa yakapan naming dalawa. Inantay ko siyang makaalis bago ako tuluyang pumasok ng departure area. Tumutulo ang luha sa mga mata ko, Mama Mia. Sa napakahabang panahon na magkasama kami ni John, kahit sa lahat ng mga nangyari ay nasasaktan pa rin ako na iiwanan ko siya. Pero alam ko, para yun sa ikabubuti ng lahat. John is actually my first love at forever siyang nandito sa puso ko. Parte na siya ng buhay ko at hindi ko na yun mabubura pa. Habang naglalakad ako papuntang departure area ay may biglang humawak sa kamay ko. Si Ken. Oh, bakit ka nandito? Tanong ko. Nag-message ako sa'yo na ihahatid kita. Sorry, hindi ko na binasa yung cellphone ko. Kanina pa ako dito. Nakita kong inihatid ka ni John. Yeah, we bid goodbye na eh. Napakasakit naman, Ayla. Alam ko, Ken. Pero ganito talaga ang buhay. Pwede bang magkape muna tayo sandali? Bumili ako ng kape kanina at bumili din ako ng makakain para naman makakain ka bago ka umalis. Pumunta pala siya sa isang fast food at bumili ng kape at pagkain, Mama Mia. Kaya ayun, nagkape muna kami sandali at kinain yung burger na dala niya. Pero kailangan ko na talagang pumasok ng departure area. Papasok na ako, Ken. Salamat sa oras, ha. I love you, Ayla. Sana sa pagbalik mo, may chance na tayong dalawa. Hindi ko alam, Ken. Pero ang gusto ko ay makakita ka ng babae, yung walang sabit, yung walang komplikasyon. Yung ikaka-proud mo. Ikaw ang mahal ko, Ayla eh. Makakalimutan mo rin ako. Trust me. Hindi naman ganun kadali. Mama Mia, umiiyak na naman kaming dalawa habang nagyakapan and then Ken kiss me. Smack lang sa forehead. Pumasok na ako at hindi ko na siya nilingon pa. Hindi ko kayang lumingon at baka kapag nilingon ko siya ay hindi ko na makakayanan pang umalis. Tumutulo ang luha sa mga mata ko habang naglalakad ako. Hanggang sa eroplano, hanggang sa makalipad na kami ay patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Napakasakit sa dibdib ang lahat-lahat. Hindi madaling magmahal ng taong hindi pwede. It hurts me deeply that we can't be together. But I have made my final decision and that life must go on. Kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Kailangan kong mabuhay ng mapayapa ng nag-iisa. Ngayon, Mama Mia, ay nandito ako sa Hong Kong. Patuloy pa rin ako sa pakikipagsapalaran para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Everyday kaming nagtatawagan ng anak ko. Hindi madali ang maging isang OFW lalo na kung malayo ka talaga sa mga mahal mo sa buhay. Pero siya ang ginawa kong inspirasyon para makapagpatuloy. Wala na rin kaming communication ni John at si Ken, Mama Mia, paminsan-minsan ay nagkaka-chat kaming dalawa dahil merong GC sa circle of friends namin, yung mga kasamahan namin noon na nagtrabaho sa security agency. No, Ken, I wish I could turn back the clock. I'd find you sooner and love you longer. You are my greatest love, Ken. Diyan ko naramdaman sa'yo yung sinasabi nilang security. Even sa napakaikling panahong pinagsamahan natin. You made me feel beautiful and special. Those memories together with you ay babaunin ko hanggang sa huling hininga ko. Hindi man naging happy ending yung love story nating dalawa, but thankful ako and grateful ako that once in my life, there's someone who truly loved me despite of who I am. Even we can't be together in the end, I am glad that you were part of my life. I will always carry a piece of you, Ken, within my heart. Hope you will find the girl who will stay and live with you for the rest of your life. Thank you so much and wishing you the happiness that you deserve. To my first love, John, the pain of losing your first love never truly goes away. It just becomes a part of who you are. Grabe man ang pinagdaanan ko sa'yo, but I am still thankful sa mga panahong nakasama kita. Konti lang ang happy memories ko sa'yo pero andito ka pa rin sa puso ko. Gusto kong maging masaya ka sa buhay mo.
kahit hindi na ako magiging parte ng kasiyahan na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga taon na nakasama kita. Masakit man isipin ang mga nangyari sa ating dalawa, pero I know at least we tried. I tried. I have loved you almost half of my life, and you gave me a special gift, ang anak nating dalawa. Salamat John. I wish you all the best for the future and hope everything goes well for you. Masakit, pero our chapter ended nung bumalik ako ng Hong Kong. Mama Mia, pangarap ng bawat babae na mahalin ka ng magiging kabiyak mo unconditionally. Natatanggapin kung sino ka at kung ano ang mga pinagdaanan mo. Napangarap ng mga babaeng mahalin sila sa kabila ng lahat ng pagkukulang at kakulangan nila. Walang babaeng hindi naghangad ng totoong pag-ibig. Kaya minsan, nagiging martir ang isang babae dahil gusto niyang i-convince ang sarili niya na yung sakit na pinagdadaanan niya ay magiging worth it sa huli kapag mas pinili niya pa rin ang lalaking kanyang minamahal kahit pa ulit-ulit siyang sinasaktan. Aminin niyo girls, nasa mga puso natin na lagi tayong nag-iisip na balang araw magbabago yung ating mga boyfriend, yung ating mga asawa, dahil iniisip nating sapat ang malaki nating pagmamahal sa kanila para mangyari ang mga bagay na imposible. At pangarap ng bawat ina na makasama ang kanyang mga anak sa bawat pagkakataon. Yun bang nakikita mo ang anak mo at nayayakap mo anumang oras gustuhin mo? Walang ina na naghangad na malayo sa kanyang anak. Hindi madali ang magsakripisyo lalo na sa mga ina ng mga OFW. Yun bang nag-aalaga sila ng mga batang hindi nila anak, habang yung sarili nilang anak ay hindi nila maalagaan. Masakit yan sa parte naming mga OFW. Kudos sa lahat ng OFW na nagpapakahirap. Tinitiis ang homesickness para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Sometimes, situation leaves us no choice. Kahit gaano kasakit, wala tayong choice kundi kayanin yon. Hindi madali ang lahat ng ating mga pinagdaanan. Yung iba, huhusgahan ka sa mga desisyong ginawa mo sa buhay mo. Pero sana maisip natin na hindi lahat ay kasing swerte natin. Maraming mga luha na pinaagos ko sa mga mata ko. Maraming mga luha akong iniyak sa buhay ko. But my experiences made me stronger, made me who I am today. Kahit pa man sa lahat ng mga nangyari, I still consider myself as blessed. Binigyan ako ng anak na mabait, responsable at matalino. Consistent honor student mula kinder hanggang ngayon. With high honor siya sa isang science high school sa amin. At maswerte ako sa anak ko, Mama Mia, dahil always siyang proud na ako ang nanay niya. Nag-e-excel siya sa klase niya kahit sa mga masasakit niyang nasaksihan na mga pinagdaanan ng aming pamilya. I love you always, anak. Sana sa mga nakikinig ngayon ay nabigyan ko kayo ng inspirasyon at leksyon. Huwag magmakaawa para sa pag-ibig. Know your worth. Yan ang laging sinasabi ng iba. The right person will come at the right time. Huwag niyo akong gayahin. Kasi ako, kahit ramdam ko na dati na hindi niya ako gusto masyado, ay pinilit ko pa rin ang sarili ko sa kanya. Kita mo kung anong pinagdaanan ko. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa isang tao dahil hindi ka naman sardinas. At ang totoong nagmamahal, tatanggapin ka kahit sino at ano ka pa. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng napakahabang oras para dito sa storya ko. Mahal na mahal ko kayo at babasahin ko na lang ang mga komento ninyo kapag na-upload na itong kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Ayla.
Grabe naman ang mga pinagdaanan ni Madam Ayla. Napaka lungkot pero napakatatag pa rin niya. Napakalungkot ng pinagdaanan niya pero napakatatag pa rin niya. Sana sa may mga pinagdadaanan ngayon, sa may mga problema ngayon, sana maging inspirasyon niyo ang kwento ni Ma'am Ayla na wag basta-basta sumuko sa buhay. Laban lang ng laban. Sana din sa mga taong katulad ni Jan na minamahal na nga pero pilit pa rin binabaliwala yung mga taong nagmamahal sa kanila, sana maisip nyo balang araw na minahal kayo ng totoo ng tao at sana man lang pahalagahan nyo ang pagmamahal na yon. Kung hindi talaga ninyo mahal ang tao na pinipilit ang pag-ibig nila sa'yo, pwede mo namang sabihin ang totoo. Huwag kang maging kagaya ni Jan na naduwag umamin ng katotohanan. Natahimik lamang. Binuntis niya si Ayla, tapos nung kasalan na wala lang siyang salita na para bang okay lang ang lahat. Sana, kahit alam nyo, kahit pinaparamdam nyo na ganito, yung nararamdaman ninyo, hindi nyo mahal yung tao, hindi nyo mahal yung babae, sana magkaroon kayo ng tapang na sabihin ang totoo dahil iba pa rin eh. Iba pa rin kapag narinig namin mula sa mga labi ninyo. Kasi yung mga ginagawa ninyo, gina-justify namin yan sa utak namin. Oo, ganito kayo, cold. Baka pagod lang sa trabaho. Cold, baka may hindi lang ako nagawa. Pero sana sa bawat taong nakikinig ngayon, babae man, lalaki, girl, boy, bakla, tomboy, kahit na ano pa man ang gender identity mo, sana lagi mong isipin na hindi ka kulang. Kung kulang ka para sa isang tao, ibig sabihin hindi ikaw ang nararapat sa kanya at hindi siya ang nararapat sa iyo. Dahil sa tamang tao, sapat ka. Lagi kang magiging sapat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong pagsuporta ng kwento ni Madam Ayla na umabot talaga ng part 4. Thank you so much. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Huwag niyong kakalimutan na sana'y mag-subscribe kayo nitong ating channel. Click nyo. Bisaya. Tapos, click nyo yung notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong mga kwento na ina-upload. At huwag niyong kakalimutan na kung may sarili kayong kwento kagaya nito na nakaka-inspire naman talaga, email nyo lamang yan, mamamiacdo0317@gmail.com. Kung nakaabot ka sa puntong ito ng ating kwento, comment ka naman ng smiley emoji dyan sa baba para makita ko kung sino talaga yung umaabot hanggang dulo ng kwento. Tingnan natin, sila ang ipaprioritize ko sa mga pa-shoutout natin sa ating mga susunod, mga January, mga mid-January kasi napakaaga ng ng recording nito eh. Ano ba ngayon? December 17. Tapos December 28 na itong recording. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. Dito lamang sa inyong hopefully paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paalam po at magandang araw sa inyong lahat.